Makakapuso, baha pa rin sa ilang lugar sa bansa tulad sa Valenzuela at Malabon. Sa huli, mabagal ang kupa ng baha dahil hindi kinakaya ng pumping stations ang dami ng naipong tubig. Nakatutok si Maki Pulido. Para makatipid, kahit 5 buwang buntis si Laika Jean, lumusong pa rin siya sa baha para makapag-ayos ng mga dokumento sa Malabon City Hall. Aabot kasi ng 120 pesos ang balikang pamasahe sa pedicab dahil hindi pa bumabiyahe ang mga jeep sa baha pa ring kalsada. Malaking bagay din po. Budget lang din po yung dala ko ngayon. Hindi naman daw kasi biro pumadyak sa baha, sabi ng ilang pedicab driver. Napakabigat pumadyak sa tubig, malalim. Yung piyesa po ng tricycle, mahal. Madali pong masira. Pinasok ng tubig ang Malabon dahil sira pa rin ang navigational gate na haharang dapat sa mataas na tubig mula sa Manila Bay. Mabagal naman ang paghupa nito dahil maaring hindi kinakaya ng mga pumping station, ayon sa Malabon CDRRMO. Ang nakikita po namin, siguro yung volume po ng tubig ay hindi po sapat na i-pump ng kanilang mga pumping station kaya medyo babagal po yung pag-subside po ng tubig dito po sa harap ng City Hall. Sa kalapit na syudad na Navotas, ang 2 barangay nitong pinakamalapit sa Malabon, Barangay Tanza 1 at 2, ang may mga bahagi pa ring hanggang tuhod ang baha. Sila ma'am yung direktong katabi ay dagat at saka po yung ilog. Pinacheck po namin sa aming engineering kumusta po yung mga floodgates po. Yung mga maliliit na floodgates baka kailangan i-check at buksan. Sa Valenzuela City, marami pa rin kalsada ang baha pero nadaraanan na ng lahat ng klase ng sasakyan ayon sa Facebook post ng Valenzuela LGU. Pinabibigat ng baha ang traffic sa MacArthur Highway, bahagi ng Barangay Dalandanan. Kaya ang ilan, tulad ni Lisa, naglalakad na lang. Mahirap po, masakit po sa paa kasi yung mga bato-bato, masakit na tutusok sa mga paa, delikado po. Lalo na pag yung mabilis po yung sasakyan, yung tubig tatalsik sa'yo, ganun, marumi. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinangangambahan ng ilang legal expert na mauwi sa paghahain ng mga kunwaring impeachment complaint ang desisyon ng Korte Suprema na dapat ituring na simula ng impeachment proceeding ang mga naunang reklamo laban sa bise na hindi ni-refer sa Justice Committee. Pinuna rin nila ang mga nabagong requirements sa impeachment na iba sa dati ng itinakda ng Korte. Nakatutok si Joseph Moro. Sa harap ng mismong Korte Suprema ay protesta ng mga student groups ang pagdeklara ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong desisyon ng Korte, nilabag ng Articles of Impeachment ang pagbabawal ng konstitusyon na magpagulong ng higit sa isang impeachment laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng Korte na pagsisimula ng proceeding ang di pag-aksyon sa anumang impeachment complaint. Kung matatandaan, may 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na inarchive ng Kamara noong February 5, 2025. Ayon sa Korte, dahil sa 3 yan, ang ika-4 na complaint na inadapt sa parehong araw at iniakyat sa Senado ay lumabag na sa 1-year bar. Pero sabi ng isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas sa si Rene Sarmiento, kinukontra nito ang dati ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing initiated o nasimula ng isang impeachment complaint kapag naisampa ito at na-i-refer sa Committee on Justice. Pinuna rin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na iba yan sa nire-require noon. The people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Pinuna rin nila ang bahagi ng desisyon na nagsabing hindi nabigyan ng due process si Duterte sabay latag ng requirement para masabing nasunod yan. Ayon kay Sarmiento, ngayon lamang naglatag ng ganyan ang Korte na pakikialam na umano sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives na magsimula ng mga kaso ng impeachment. Sabi rin ni Carpio, hindi naman required yan noon. Ang sabi niya ng Supreme Court, it should be, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. And that will require time.
Tapos ka sa oras ka, that was never intended. And nobody knew that there was such a requirement. Sinusugan niya ni UP Law Assistant Professor Paulo Tamase na nagsabing kahit naman ang articles of impeachment laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nakabase lamang sa pinagbotohang resolusyon. Hindi na hininga ng panig si Corona sa level na yan. Hindi rin naman nagkaroon ng hirig doon. At hindi naman kinwestiyon iyon. Pareho lang naman yung circumstances niya. Kaya mahirap paliwanagan or mahirap ng paliwanag kung bakit iba yung mga patakaran ngayon. Para naman sa grupong Isang Bayan, mali ang Korte Suprema sa pagsasabing nahuling ihain ng ika-4 na complaint. Sa record daw ng Kamara, naunang aksyonan at pagbotohan ng ika-4 na complaint bago in-archive ang 3 impeachment complaint. Kaya na-i-adapt daw ang ika-4 na complaint bago ang 1-year bar rule. Naiintindihan ko kung saan nagagaling yung One Sambayan. If anything, dapat ang natamaan ng 1-year bar rule ay yung 3 na hinain, na una supposedly, at hindi yung final ng House of Representatives. Sinabi na ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema dahil sa mga umano'y pagkakamaling ito. Nakakabahala rin daw ang posible maging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment para panagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Seryoso siya na problema dito sa desisyon ng Korte Suprema. Naghahain sila ng mga sham complaint upang magsimula yung 1-year bar rule. Kung hindi action na ng House kasi clear naman na sham yung complaint, para bang napagdesisyon na rin na at nagsisimula na yung pagtakbo ng 1-year bar rule. Sabi naman ng Korte, dapat pa rin agad-agad na itapon ng mga kunwa-kunwari ang reklamo kahit inendorso pa ito, pati na ang mga reklamong hindi inendorso ng Kamara. Hindi raw ito magiging simula ng pag-andar ng 1-year bar. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy na uulanin ng bansa dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, posible ang malalakas na pag-ulan lalo sa Ilocos Region, Benguet, Abra, Apayao, Zambales at Bataan. Patuloy kasing nakaka-apekto sa habagat ang Tropical Cyclone Ko o dating Bagyong Emong at Typhoon Krosa na parehong nasa labas ng PAR. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may light to heavy rains bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Light to moderate rains din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Doble ingat mga kapuso sa banta ng baha lalo po sa pagguho ng lupa dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Sa mga taga Metro Manila, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong. May ilang lugar na uulanin sa umaga pero darami sa hapon. Samantala, may nakataas namang gale warning sa Batanes, Babuyan Islands at Northern Coast ng Ilocos Norte. Ibig sabihin, lubhang mapanganib pumalaot dahil maalon. Balik kulungan ng 8 sa 10 pumugang inmate sa Batangas Provincial Jail. 5 sa kanila na corner ng sumakay sa isang bus. Nakatutok si June Veneracion. Daga! Walang puputok ha! Walang puputok! Sakay ng nakahintong bus na ito sa Star Tollway sa bahagi ng Santo Tomas, Batangas. Ang 5 takas na inmate o persons deprived of liberty mula sa Batangas Provincial Jail nang ma-corner sila ng pulisya. Pero may baril dyan! Pero may baril! Hepe ako ng Santo Tomas! Sige kami makikipag-negotiate sa inyo. Mabuti na lang at walang hinostage, pero tensyonado pa rin ang pakikipagnegosasyon ng mga pulis para mapasuko ang mga sospek. Posas! Prepare nyo! Posas! Huwag tatakbo! Wala! Sige, dito. Pusasan agad! Pagkatapos bumaba mula sa bintana ang isang sospek, ay sunod na ring sumuko ang 4 pa niyang kasama. Dumad! Posas! Dapa! Na-recover sa mga sospek ang isang baril, patalim at cash. Natapos ang makapigil hiningang tagpo na walang nasawi o nasaktan sa mga sospek o iba pang sakay ng bus. Sa initial assessment namin, sir, sa kita namin doon sa mga preso, hindi naman po talaga sila lalaban. Wala pong hostage taking na nangyari at sila po ay nakumbinsi natin na sumuko ng peacefully. Ayon sa pulisya, malaking tulong ang drone para malaman ang lokasyon ng sinakyang bus ng 5 inmate matapos tumakas. Gayon din ang pagiging alerto at kalmado ng bus driver. Matapos tawagan ng kanyang inspektor na meron siyang sakay ng mga takas base sa impormasyong ibinigay ng PNP, ay pasimple niyang hininto sa isang toll gate ang bus at sinabihan ng kanyang konduktor na mag-CR.
Tapos tinigil ko nga po sa Santo Tomas dahil may kasunod daw po kami pulis. Pinaihi ko yung konduktor ko, wala akong umihi sa pasahero, pinapaihi ko ang pasahero para magtagal. Sabi ng mga suspect, tumakas sila dahil sa kalupitan ng isang prison guard na madalas daw silang pagtripan. Gwardiya po na gusto mong taryo sa amin, pinahirapan po. Gusto ko kami pabugbog sa kapwa o kulong namin. Hinihiling lang po namin na hindi na po sana kami mapabalik doon. Baka hindi na ho namin makita ang mga mahal namin sa buhay. Pagka ho ibinalik po kami doon. Ano man ang dahilan ng mga inmates sa pagtakas mula dito sa Batangas Provincial Jail, mahaharap pa rin daw sila sa mga panibagong kaso, sabi ng PNP. Meron din po silang karagdagang kaso sa violation ng bladed weapon and violation po nung ating 10591 or yung firearms law po, sir. Bukod sa 5 inmate na nahuli sa pampasaherong bus sa Santo Tomas, 3 iba pang tumakas din ang nadakip sa bayan naman ng Ibaan. Ayon sa Calabarzon Police, patuloy ang paghahanap sa 2 iba pang nakatakas. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Patay nang makaengkwentro ng militar ang 7 miyembro umano ng NPA sa Masbate. Nakuha sa kanila ang matataas na kalibre ng armas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Umalingaw-ngaw ang barilan sa Barangay San Mateo sa Uso, Masbate matapos makaengkwentro ng 2nd Infantry Battalion ang ilang miyembro ng mga umuning miyembro ng UP People's Army o NPA. Nagtagal po ng 30 minutes yung firefight at usually nagtatagal lang yung encounter namin lalo pag dito sa NPA ng 5 to 10 minutes. Ayon sa 9th Infantry Division, 7 miyembro ng NPA ang patay sa bakbakan. 7 na matataas na kalibre ng baril ang na-recover sa encounter site. Kabilang dyan ang 7 assault rifle at 2 grenade launcher. Possible po yun, ma'am, kasi intense yung firefight. May resistance. Siguro pinipilit nilang i-recover yung kasamahan nila. Sabi ng 9th ID, ang mga napatay sa engkwentro ay kabilang sa 15 tinutugis nila matapos ang isang engkwentro noong nakaraang linggo. A night before, ma'am, meron ng mga information po na dumarating sa amin. May mga walk-in informants na po na nagpapadala ng report sa amin. Yung ilan nga po ay video pa yung pinapadala. Wala mang nadamay na sibilyan, kinailangan lumikas ang mga residente sa isang paaralan. Panawagan ng kapitan ng barangay sa kanyang mga nasasakupan. Kung may mga tao ka mo na makaduda-duda ba na dili ta kakilala na taga dito sa barangay, pwede pakisikreto pag-report sa mga otoridad. Walang naiulat na nasaktan o napatay sa puwersa ng gobyerno na hanggang ngayon ay patuloy ang pagtugis sa natitirang miyembro ng grupo na nakatakas nung kasagsagan ng bakbakan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Itinalagang acting ombudsman si former Court of Appeals Presiding Justice Mariflor Punzalan Castillo. Nanumpa si Justice Mariflor Punzalan Castillo bilang officer in charge ng Office of the Ombudsman. Kasunod dito ng pagre-retiro ni Ombudsman Samuel Martires nitong linggo. Si Justice Punzalan Castillo ay naglingkod bilang Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman simula noong October 2024. Naging presiding justice din siya ng Court of Appeals noong November 23 o 2023 at nagretiro noong September 2024. Abot sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga taniman at palaisdaan sa Laurel, Batangas, kasunod ng mga bagyo at habagat. Lugi ng araw ang ilang nagtitilapia dahil sa pag-apaw ng tubig. Nagbabalik si June Veneracion. Kung titignan, parang walang nangyari sa mga palaisdaan sa Laurel, Batangas. Pero sa ilalim niyan, halos ubos na ang mga fingerlings o binhi ng tilapia matapos itong umapaw dahil sa walang tigil na ulan. Ang tendency po ng iba ay talaga mamatay. Yun po yung yun po ang pinakakuan po. Arrest po namin mga magkapalaisdaan po dito sa Laurel. Isa ito sa mga palaisdaan na tinamaan ng matinding pagbaha dito sa bayan ng Laurel. Ang palaisdaan binubuo yan ng mga pitak o dibisyon. Kada isang pitak, gumagastos ang isang negosyante ng nasa 30,000 pesos para sa fingerlings. Meron itong 5 pitak so lumalabas. Ang nalugi sa kanya ay nasa 150,000 pesos. Sa fingerlings pa lang yan, hindi pa kasama yung kanyang ginastos sa patuka. Sa report ng lokal na pamahalaan ng Laurel, nasa 7 million pesos na pinsala sa palaisdaan at taniman ang iniwan ng nagdaang kalamidad. Lugi na ho yung ating mga mag-aalaga, lalo na ngayon,
may issue tayo doon sa istanang gagaling sa lawa. Tapos dinahanan pa ng baha. Sana ho ay matapos na po yung pong ginagawa na pag search nila dito sa aming lawa. At Kasabay ng pagbuti ng panahon, itinuloy na ngayong umaga ang search operations sa Taal Lake para sa mga missing sabongero. Matapos ang ilang oras, pati mga taga-PNP Forensic Group ay isinama na rin sa gitna ng lawa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Helping in their own little ways ang ilang kapuso at Sparkle Stars sa mga nangangailangan sa gitna ng unos. Ang ilang Sparkle Housemates collab hanggang sa pagtulong. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa bahay ni Kuya hanggang sa outside world, pinatunayan ni Mika Salamanca na she's a big winner with a big heart. Mula sa pag-donate ng kanyang 1 million peso big win sa isang orphanage sa Pampanga. Nag-extend naman ng tulong si Mika para sa mga nasalanta ng magkasunod na bagyo at habagat sa bansa. Kasama ang kapwa Sparkle artist at PBB housemate na si Will Ashley. Nag-volunteer sila recently sa isang soup kitchen. May sinuportahan din si Mika na isang project ng Animal Kingdom Foundation. Tinatry pa po namin siya na mas palawakin pa po yung help na magagawa po namin. Yes po, nag-focus din po kami sa pagtulong ngayon. Beauty with a purpose naman ang peg ng isa pang housemate na si AC Martinez, na nakiisa rin sa pamamahagi ng relief goods sa Montalban, Rizal. Naglaan din ng oras si Dustin Yu sa paghahatid ng tulong sa ilang taga Quezon City, kasama ang other half ng Dasby duo na si Bianca De Vera. Mga binaha naman sa Barangay Santo Niño, Malolos, Bulacan ang inabutan ng tulong at kinumusta ni Stars on the Floor host Alden Richards. Imbis na magpadala lang ng donasyon ay mas pinili ni Alden na magpunta ng personal dito sa Barangay Santo Niño sa Malolos, Bulacan para makita na rin niya ang sitwasyon dito at makausap ang mga taong apektado ng baha dito. I need to get out of my way and help. Pero busy yung schedule mo, talagang dinayo mo pa talaga dito. Walang ganun. Sino-sino bang magtutulungan kundi tayo lang mga Pinoy, di ba? Napakalaking tulong po nito. Wala pong katulad yung biyaya na pinamimigay po ng kapwa-tao na bukas palad po para sa lahat. Speaking of lending a hand, nagbigay naman ng support sa mga batang may cleft lip and palate. Ang kasama niya sa Stars on the Floor, si primetime queen Marian Rivera. Itong araw na ito is very special sa atin talaga para ipakita natin yung pagsasama-sama natin na mga mommies, daddies, hindi po kayo nag-iisa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.